Imbestigahan na nga po ng Kamara na di umano merong katiwalian dito sa implementasyon. Doon po sa punto ng yung pag-import kasi, yung nag-angkat po tayo ng China-made na napakamahal na mga modern vehicles to replace yung traditional jeepney natin. Kayo po ba meron ba kayong nalalaman na nais na ipaalam sa amin? Total tayo lang nag-uusap dito, attorney. Okay. Yung po kasing inumpisahan po yung programa yan modernization ng mga traditional jeepneys. Nag-umpisa po yun unit dyan, if I'm not mistaken, yung mga mga bahagyang over 1M. No? Oo. And then, halos kada buwan na dumadaan, tumataas. No? So, sabi namin, teka lang, no? Bakit at bakit ang mga isinusulong na unit ay imported from China? Wala bang kakayahan yung mga local manufacturers dito? So, doon po kami nag-umpisa dun sa aming sinasabi na, bakit ganon? Pamahal ng pamahal. And then, and then, siguro, magkakaroon naman ng investigasyon yan, no? So, itanong natin kung sino yung mga nagkapunta ng China noong mga panahon na yun. Okay. Siguro matatrace nila yan. Not only public officials, but also transport leaders. And then, anong pinuntahan, saan nagpunta? Diba? So, yan yung mga pwede nilang tingnan. And then, pangalawa, sino ba yung mga supplier? Paano yan yung mga naging supplier ng modern jeeps? Diba? Alam niyo, sa totoo lang, wala namang tatanggi sa modernization kung maayos yan. Ay, not even Piston or Manibela will oppose modernization dahil kung magandang unit, kaya lang ang tanong, kaya ba namin yan? No? Kahit na sabihin nyo nakikita kami ng ganito kalaki, mas malaki rin naman yung gastos. Diba? So, yun yung mga yung mga issue niya ngayon. Magkakaroon ng investigasyon sa Kongreso sa Wednesday because that is the directive of Speaker Romualdez. Tingnan natin yung guest list ng Transportation Committee kung sino mga aanyayahan nila doon. Okay. So Attorney Ariel, no, sabi mo nga na nag-umpisa yan sa 1 million, pataas ng pataas. Nung nakausap po namin si Mr. who was our guest nga ba? Ortega, oo. Sabi nga niya, there are only less than 10,000 modern jeeps no plying the streets of the whole Philippines. Na napakaliit nga compared dapat sa mga 165,000 dapat na jeeps nationwide. So ang tanong ko dito sa 10,000, yung mga nag-comply po, sila rin ho ba ay ano yung reaction po nila dito sa presyuhan po ng mga nabili na nilang mga modern jeeps? Sila ba ay natutuwa sa kalidad nitong mga modern jeeps, sa presyo, sa after service? What are their comments if you can share with us? Well, wala po tayong personal knowledge yan sa mga komento nila, but I can probably have a guess na since yan under financing. Magandang tanong nararamdaman ba natin yung bigat yung pinabayaran monthly sa mga bangko kasi under financing lahat Wala namang bumili ng cash lahat under financing. No? So, yun yung mga titingnan yan, sigurado yan titingnan ng Kongreso naman yan. No? And then, why is it na ganito halaga itong tinatawag nila modern jeeps? But really, minibus yan hindi naman jeep yan. Yes, it's a minibus. Really, minibus. Kaya nga noon, yung nag-uumpisa yan, ang aming suggestion nun is, bakit hindi na lang kayo mag-open ng denomination as minibus? Bakit nyo gustong ipalit sa jeepney yan? Pwede naman na ang denomination niya minibus, which is exactly
configuration of the units ay minibus. Diba? Oo. Bakit hindi ganun na lang? Bakit kinakailangan yung sabi na hindi, this is to replace yung traditional jeeps na karag-karag, etc., etc. No? Samantalang mas madaling i-open mo yun na lang yan kung talagang ang gusto natin is more public utility vehicles on the road. Tingin ko, as a former LTFRB board member, mas madaling ipasok yan as minibuses. Diba? Bakit ano? So, nakikita po namin doon, it's because you need a market. Kailangan may market ka. Kunyari, ilan ba yung minibus na pwede? Baka sa isang baka 5, 6. Eto hindi. You created a market for these minibuses. Why? Because you would want operators to convert traditional jeeps to imported jeeps na to. So meron ka na-create na market captured market mo yun. Di ba? Oo. You see, meron bang nagpalit ng unit na gawa ng local assembler? Meron ba? Parang ngayon, nagpipresenta pa lang, di ba? Hindi pa nga daw sila Francisco Motors, Sarao Motors, na hindi less pa sila than 1 recognized million. na correct. Nababanggit lang si Francisco at Sarao. Meron ba tayong narinig na na yun yung ni-replace? Yun ang sinubstitute na gawa ng Sarao or gawa ng Francisco or any local manufacturer. Diba? Have we seen any on the road? Wala pa. Diba? So, yun ang andon. Saka sino yung talagang supplier? Sino ba talaga kumontra dyan? Kasi ang tingin namin dyan, bago pa nagkaroon ng na-conceptualize tong modernization, dahil may na sila dyan, may inay na silang pagkukunan ng unit. Let's get together, Sunnet 25, Sunnet 25.